Komento muna dahil marami tayong kukomentuhan mamaya. Gusto ko lang makarinig or gusto ko lang marinig natin pare-parehas mga kababayan. Yung mga pahayag nitong si Panfilo Lacson mga kababayan at itong si Marcoleta na nagsagutan. Kulang na lang. No? Kulang na lang ay magmurahan mga kababayan itong si Panfilo Lacson at Senador Rodante Marcoleta. Ito po, panoorin natin pare-parehas. Hindi po, tinatanong ko po kayo. No, Kasi, I don't know Administrative Order number 229. hindi po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. I don't Ulitin need to ko. know, Mr. President. I'm not interested. Hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Hindi po ako interesado sa sinasabi ninyo. Maring hindi po kayo interesado sa sinasabi ko. Ngunit ang sasabihin ko, interesado ang buong Pilipinas. Sapagkat dito nakasalalay po kung sino nagsasabi ng totoo. So ayaw po ninyong malaman ang totoo, Ginoong Lacson? Kasi, So nandito siguro si dating Senador Tolentino, wasak din to si Marcoleta mga kababayan eh. 'Di ba? Dahil mas maraming alam etong si Tolentino kaysa dito kay Marcoleta na nagmamarunong lang. po, Mr. President, ang ipapalabas na naman niya, yung China, may karapatan dyan sa lugar na yan. Kaya ayoko na po marinig kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Paulit-ulit na, no? Hindi ko po alam, Mr. President, Your Honor, kung paano ko... sana ko mag-uumpisa sapagkat hindi ako ang subject matter ng aking diniliver na privilege speech kahapon. Kaya kung sagutin at iisa-isahin sa inyo, ngunit ang nangyari, parang ad hominem ang nangyari. Sa akin po, natutukoy lahat ang inyong privilege speech ngayon, samantalang ang O ikaw nag-umpisa niyan eh, tapos ngayon umiiyak ka. Di ba kahapon mga kababayan, panay ang banat niya kay Panfilo Lacson. Ngayon mga ka-GP natin, si Panfilo Lacson ay sumasagot lang dahil napuno na yung mama. Ibig sabihin, bawal sumagot. 'Di ba? Pinangalanan mo siya kahapon. Would you believe na dapat manahimik lang si Panfilo Lacson? Loko-loko. saan ko ay sasagutin nyo yung privilege speech kahapon. Kasi kung ganun pong mangyayari, Mr. President, malilihis na naman po tayo sa inaasahan ng ating mga mamamayan. Dito lilitaw ngayon ang nauna pong mga patakarang nakita ko sapagkat kailanman hindi natin makakalimutan at huwag nating kalimutan na talaga pong nilimas po ang kabangbayan. Yun na po yung gusto nating pag-usapan dito. Kung sasagutin ko po ng isa-isa ang ibinibintang po ninyo sa akin, maliliis na naman po ang pinag-uusapan na kailangan na po ng taong bayan na malaman na po ang katotohanan. Sino po ang may pakana? Sino po ang mga mastermind sa nangyaring nakawan sa ating kabangbayan? Kung hindi ba naman kayo gusto ninyo, malamang tapos na to kung hindi kapwa nyo mga senador, hindi kayo mismo ang nagpipigil para mailabas ang katotohanan. Marami sa inyo eh. Diba? Nililigtas nyo yung kapwa nyo mga senador, tapos ngayon naghahanap kayo kay Panfilo Lacson ng resulta. Ito po ay hindi pangkaraniwang pagnanakawan, Ginoong Pangulo. Yun po ba ang gusto niyo mangyari, Ginoong Ping Lacson? Negative po. Sigurado hindi po yun. Bakit Kayo po? naglilihis. Sino pa po nagsimula nito? Nung una Bakit pong po? privilege speech ninyo, hindi ko na sinagot kasi ayoko magkagulo. Pero enough is enough. Kahapon, Enough is enough. nanonood ako sa aking opisina, gusto kong bumaba, kaya lang malalim na ang gabi at ayoko maabala yung trabaho sa Senado. Kaya nagsabi ako sa ating Senate President at ito'y na-manifest niya kahapon, narinig ko, na I was told na sasagot ako ngayong araw na ito. Wala pong gustong maglihis sa usaping flood control. Ako nga po, very passionate po ako dyan, mulat sa pool. Wala po kayo rito. Ako po'y talaga lumalaban sa korupsyon. Correct. Pagdating sa national budget, pagdating sa lahat ng usapin, hindi nyo po matatawaran ang aking hangarin, maituwid ang lahat ng katiwalian dito sa ating bansa dahil hindi po tayo muusad. Pero enough is enough. Patuloy po kayo sa pag-atake sa akin. Parang sinabi niya, wala pa po kayo dito, baguhan ka nga lang, bagito ka lang dito eh. 18 years ka doon sa pero wala kang pinagkatandaan, di ba? Balikan nyo po, res ipsa loquitur. Andiyan po lahat eh. Wala po kayo inimbento. Salita nyo po lahat yan eh. Sabi nyo, iniinsulto ko kayo. Sagutin nyo po. Totoo po ba o hindi yung ating napanood sa mga video? Totoo po ba o hindi yung aking mga binanggit? Tapos na po kayo. Tapos na po. Kasi po ganito May I suggest that the two gentlemen address the chair instead of addressing each other. Sorry, Mr. President. Pagpaumanhin po ninyo, Ginoong Pangulo, ngunit nakakalimutan po
ng ating Senator Ping Lacson. Mas pikon si Na siya po Marcoleta ang Argo. Nag-umpisa sa ngayon lang eh. Ako rin po ay defensor ni Vizcaya. Palagi niyang ipinipilit yon. Hindi niya makalimutan ang sinabi ko na nung ako po ay nasa Blue Ribbon Committee, tungkulin ko po kasi na ipaglaban ang sino man, witness man siya, resource person, siya po ang kauna-unahan na nag-apply ng Witness Protection Program. Sa aking palagay po, nung panahon na yon, ay kakailanganin namin siya sapagkat mga Hindi ganoon, Marcoleta. Nakikita naman ng tao na talagang diskaya lang yung gusto mo maipasok sa Witness Protection Program eh. 'Di ba? Meron kang kinikilingan, may favoritism ka. pangalang malalaki ang dapat na makuha natin. Hindi naman siya, ang ibig ko sabihin, si Diskaya po ang mismong nagbigay po ng kanyang kagustuhan. Nung una po, Mr. President, ayaw ko nga maniwala sa kanya. Kaya sinabi ko sa kanya, gumawa ka ng sulat, kahit sulat kamay, para sa ganun, walang masabi ang iba na parang ako pang nag-initiate sa'yo dahil hindi kita kakilala. Kailangan malaman muna natin kung ano ang laman ng iyong testimony. Sabi niya, sinabi daw niya sa mga diskaya, hindi kita kilala, imposible yan mga ka-Jipinatics. Napaka-imposible yan, Marcoleta, na hindi mo kilala ang mga diskaya, samantalang ang asawa mo ay connected sa kanila. 'Di ba? Sinong inuulol mo? Piluka mo? Paano mangyayari mga ka-Jipinatics? Imposible na hindi banggitin ng asawa. 'Di ba? Lumalabas sa TV, iniimbestigahan. Hindi man lang mabanggit sa'yo ng asawa mo, ano yan, kliyente ko yan. 'Di ba? Mga kababayan, hindi ba? Nakakapagtaka yun, Marcoleta. At yung sinasabi mo na mga kaibigan mo na nagbigay sa'yo ng pera, 'di ba, na hindi mo diniklara, palagay ko diskaya yun. At kailangan ma-determine natin kung talagang meron kang may kukontribute na mga pangalan. Kasi importante na lumitaw ang mga pangalan ng mga taong talagang utak ng pagnanakaw na ito. Yun po ang pinag-umpisahan nun eh. Dahil mabigat ang kanyang gagawin, Mr. President. Nakita ko sa kanyang Sir Antonio Tandaya. kasi sumailalim sa Witness Protection Program. Kinilala ko naman yun, Mr. President. Malalagay nga sa alanganin ng buhay niya. Yun po naman yung nakalagay sa batas eh. Bakit ngayon akusahan ako na ako pa ang nagdidepensa sa kanya? Nandun naman po sa batas eh. Kaya nga po, nang ipilit po ng ating DOJ Secretary na pinipilit niya magkaroon ng restitution, sinabi ko, wag mong gagawin yan. Wala naman sa batas yan eh. Ipipilit ninyo sa pamagitan ng memorandum ninyo na kahit wala sa batas para siya maging katanggap-tanggap na Witness Protection Program witness, ay gagawin yung mag-restitute siya. Wala po sa batas yun, Mr. President. Yun po yung nilalaban ko. Kung napagkamalan niya na dinidepensahan ko, hindi po pwede yung ganun, Mr. President. So ngayon, hanggang ngayon, pati ba naman ng asawa ko na independent director, kakalantariin pa rito. Saan ba't natin pag-uumpisa ng pag-uusap na ito? Pagkatapos, ipipilit na naman ninyo yung Kalayaan Island Group. Ano po ba patakaran dito, Mr. President? Ginoong Lacson? Kailangan bang samot-samot ang gagawin mo para sa isang privilege speech? Kayo po'y matagal na sa Senado. Alam ko po, kabisado nyo yung patakaran dito. Ang isang privilege speech na katutok lang sa isang subject matter. Pero kung gagawin po ninyong samot-samot ito, at pagkatapos ay mag-uumpisa kayo na parabang ang nilalaman ng privilege speech ninyo eh, puro ad hominem. So, plak ka lang. Wala po tayong matatapos dito. Ang hangarin po natin dito ay yung subject matter na pinipilit natin sapagat ito po ang inihintay ng taong bayan. Kung sasagutin ko po ng isa-isa at ang iba po sinagot ko na, ilalayo po tayo. Ang akin pong tinatanong sa aking privilege speech kahapon ay bakit parang hindi ninyo pinagbigyan ang ibang mga tao na napakarami nilang dapat sabihin para sa ganun malaman natin ang katotohanan. Kayo po ang nagsabi, Senator Lacson, Mr. President, napupuntahan natin lahat ng lugar na kung saan ang ebidensya. Hindi po ba kayo po ay nagpahayag noon dito sa plenaryo, Mr. President, Senator Lacson, na sinabi niyo alam nyo guys, sa larangan ng ako, sa totoo lang yung sinatawag na independent director, sa papel lang yan. 'Di ba? Ang totoo, meron talagang conflict of interest yan.
'Di ba? Meron yan talaga eh. Nakita naman natin, independent director pero may share. Oh. Sige nga, Argo. Gente, ay name drop ni Oh. Yusek Bersamin. Hindi ko man lang po nakita yung kanyang katauhan na ipinatawag nyo dito. Samantalang napakalaki ng dapat niyang ipaliwanag sapagkat kayo po ang nagsabi sa pamamagitan ng pagtitiwala ninyo sa ibinigay na testimony ni Yusek Bernardo na niname drop niya ang presidente. 100 billion pesos po ang pinag-uusapan dito na kung saan ang porsyentong tinanggap nila sang-ayon din sa inyong pagpapahayag ay 8 billion pesos. Nagtataka po kami, ang taong bayan, hindi nyo man lang pinatawag si Yusek Bersamin. Nagtataka din po ako. Alam po ninyo ito. Nakiusap, nagpresenta si ex-Governor Chavit Singson. At iminungkahi ko po sa inyo. At ang sabi nyo, sige po, sa susunod na pagdinig natin, ay imbitahan natin siya. Sapagkat marami raw siyang gustong ibahagi sa ating pagdinig tungkol sa mga project sa Ilocos. Ngunit hindi po nyo tinawag. Yun po yung pinagtataka. Ito po yung gusto ko sanang sagutin ninyo. Sa akin po, wala nang kwenta kahit na ako'y patutsadahan ninyo na ganito ako, ganito kami, ganyan. Hindi na po mahalaga sa akin yun eh. Ang mahalaga po, Mr. President, ang taong bayan ngayon na naghihintay ng kasagutan sa maraming katanungan nila kung magagawa pa natin na buklatin lahat ang dapat buklatin. Kilalanin kung sino dapat kilalanin. Ang gusto ko pa po sana, Mr. President, sana sagutin po ninyo, Senator Lacson. May I respond, Mr. President? May I respond, Mr. President? Yes, please, go ahead. Mr. President, Your Honor, have you read the partial committee report? Ganito po ang nangyari, Mr. No, have you read President. the partial committee report? That is my question, Mr. President. Binasa ko po, ngunit hindi ko po magawan ng paraan kung paano ko po itatrato. Kasi kahit na po ganun ang nangyari, tiningnan ko po eh. Kaya lang, sabi ko sa mga staff ko, nung mag-meeting kami, bakit ka ako wala man lang pirma ito? Ito po italiwas po sa inyong ipinahayag kahapon. Sinabi nyo rin, Tatanga-tanga talaga bakit wala daw pirma. Eh kasi nga mga kababayan, yung mga kasamahan nyo dyan, ayaw pumirma dahil yung mga kasangkot, yung mga tatamaan, ay mga kakampi ninyo. Diba? ito, If I may be natanggap allowed, ko. Mr. President. Patapusin niyo muna ako para may paliwanag ko kung bakit hindi man lang ako sumagot sa inyo dito sa ibinigay niyong material na ito. Kasi sinabi po ninyo, for one, I have it on record that his office already received a copy of the BRC Partial Committee report as early as February 11, both hard and soft copies, but he has not signed it, even with I dissent remark. It follows that as chairman, I was first to sign before routing the same contrary to his claim that I did not. Kahapon lang po namin nakita ito, Mr. President. Pero hawak ko po dito yung pinrint naming kopya na nakuha lang namin sa isang link sa PDF document. Kami lang po nagprint nun. Wala pong pirma. Mr. President, we assume that it came from the office of Senator Lacson or probably from the Blue Ribbon Committee. I would not assume otherwise. So sabi ko, kung walang pirma ito, wala man lang covering letter, ano bang gagawin namin dito? Gagawin ba nating banderitas ito? Ganun po ba yung pagbibigay ng isang importanteng dokumento? Kung inaakala po yung importante ito, eh bakit wala naman pong pirma man lang? Sa akin So palagay, hindi po ganun ang pagtrato sa amin bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee. Dapat man lang sana, kahit na initial nyo lang po at meron siguro kayong instruction doon, anong gagawin namin dito? Now, before Senator Lacson responds, will you answer the question? Did you read it or not? That was the question. Yes, Mr. President. You read it. Okay, Senator Lacson, go ahead. Yes, Mr. President. I mentioned it in my privilege speech. Binigyan po natin ng tikitig isang kopya na may watermark ng kanilang opisina. Una, nagkaroon po tayo ng isang masamang experience na nag-leak yung nauna ng ni-route na committee report. So naisip namin, para matunto natin kung saan opisina manggagaling ang leak, bigyan natin ng tikitig isang kopya, hindi po talaga pipirmahan yun kasi advance copy po yun eh. Nasabihan po namin ng kanilang mga staff na kapag ready na sila na pumirma at nabasa na nila, hudyatan nila kami, ipapadala namin yung physical or yung hard copy. Yun Nandun naman po pala yung eh. signature page, nakapirma po ako doon. Hindi ko po pwede ikalat yun nang wala akong pirma kasi ako yung chairman. Hindi niyo po narinig yung aking paliwanag sa aking privilege speech na Hindi kasi nakikinig. talagang walang pirma yung aming ikinalat sa bawat miyembro. Dahil yon para lang mapabilis kasi 400 pages po. Alam ko magtatagal mabasa. So para simultaneously, isipin niyo po Mr. President, kung isang kopya lamang yon na aking igagala
sa 17 o 20 miyembro ng Blue Ribbon Committee. Isang taon po, baka hindi pa tapos mabasa. So gumawa kami ng nag-devise po kami ng isang pamamaraan para simultaneously, sabay-sabay nila mabasa with the advice to their staff na kapag nabasa na at ready ng pumirma, sabihan kami, dadali namin yung kopya na mayroong signature page at sa kanila pipirmahan. Katunayan kahapon po, si Senator Bam Aquino. Binigyan namin sa kanya yung may signature page at pumirma siya. Hindi po matatapos kung yung 460 Protection lang pala, safeguard lang yung ginagawa ni Lacson. Kaya yung nakita nyo na walang pirma, kaya yun kasi ang problema eh. Member kayo ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi kayo nagtatanong, ayaw nyo magtanong sa chairman. Gusto nyo kayo ang bida. Diba kung walang pirma, yun, binaliwanag na kasi may nag-leak, diba mga kababayan? So para ito ay maging maayos, simultaneously, ay binigyan ng kopya ang bawat member at pinabasa ito. Wala pang pirma. Pag ready na sila, saka po ibibigay yung kopya na kung saan may pirma si Ping Lacson para isahan na lang. 7 yata na pages, isa-isahin namin iikot. Mahirap po. Gumawa na nga kami ng paraan para matakil na sa floor, ma-defend ko, at makapag-forward tayo na tulad ng binanggit ko sa aking privilege speech, simula na tayo uli ng mga panibagong pagdinig. Ngayon, sinabi po ni Senator Marcoleta na bakit hindi inimbitahan si Undersecretary Bersamin. Kaya ko po tinanong, kung nabasa niya na yung report, kung meron po siya may pakita sa akin doon sa committee report o doon sa TSN, sa minutes ng pagdinig, na nabanggit ang pangalan ni Undersecretary Bersamin. Bukas na bukas din po, o bigyan natin 3-day notice rule. Tatawag po ako ng pagdinig, ipapatawag natin si Undersecretary Bersamin. Ang binabanggit niya po yung aking interpellation sa DBCC, na kung saan si Undersecretary Bernardo gumawa ng personal na sulat kay Pangulong Bongbong Marcos. At sinasabi niya doon na ito yung mga personalidad na alam niya, na naalala niya na mayroong allocable at kung ano-ano pa. Wala po sa Blue Ribbon Committee minutes yun. Sa labas po yan sa plenaryo, sa DBCC, sa National Budget Deliberation. Oh, I get now. So kung may papakita po sa akin ng ating kasamahan, Senator Marcoleta, na mayroong isang mention sa affidavit o sa salaysay ni Undersecretary Bernardo na binanggit si Undersecretary Bersamin, di tumawag po tayo na pagdinig at mag-motion siya na ipatawag kung sino man ang gusto niya ipatawag. Ngayon, si Mio. Governor Chavit Singson, wala naman po paliwanag. Ano po yung itetestify? Konektado po ba sa issue at hand, which is the flood control projects? Kung konektado po, sana sumulat po siya sa chairman at sinabi niya, ito yung lalamanin ng itetestify o ito yung naka-attach yung draft affidavit ni Governor Chavit Singson. May Sino point. man ako para tumanggi na ipatawag kung sino man yung resource person. Eh, nagpadala nga siya ng surprise witness, siya lang nakakaalam eh. Hindi ko po inawat eh. Oo. At Mr. President, sandali Ang po. gusto kasi mangyari ni Marcoleta, mga kababayan, sige lang ng sige. Kay Lacson, kailangan i-verify muna. Kailangan makita kung ano yung mga iti-testify para mga ka-GPNatics hindi sila magkabiglaan, di ba? Oh, at saka dapat yon may due process. Kailangan sumulat sa chairman. Hindi pwedeng iaharap mo kaagad na nga kagaya ng ginawa ni Gutesa. Ginawa ni Marcoleta kay Gutesa. Hindi pa ako tapos. At nung hinanap kong pilit, pinagtanong ko yung mga addresses, lahat ng mga kakilala ni Gutesa. At inalam po namin sa pamamagitan ng CCTV footage, baka naman merong sumalubong o merong kasama na pwede natin matunton kung nasan si Gutesa. Ganun po kasi ang aking pagnanais na talagang get to the bottom of this issue. Pero bigla po nawala eh. Ano po magagawa ko? Mr. President, wala nga pong nakasulat doon sa transcript tungkol nga po doon sa binanggit niya sa plenary na pangalang Adrian Bersamin. Paano nga pong mababanggit doon, Mr. President? Hindi nga niya pinatawag eh. Samantalang dapat niyang ipatawag, siya mismo ang nag-highlight. Isip-isipin po ninyo, nagawa po ni Senator Lacson na isama sa plenary debates ng ating 2026 budget. Ganun ka-importante ang bahagi na yun, Mr. President. Hindi ba dapat ipinahayag mo yun eh. Malaking bagay yun. Ibinulgar mo pa nga eh. There are 2 public officials I will reveal this morning. Ganun lang. Ba't hindi mo pinatawag? Kung pinatawag mo yun, malinaw na malinaw, nalagay sana sa transcript. Ganun lang naman ang ibig sabihin eh. Sa mga tweet, iniwasan po, Mr. President, para hindi malagay sa transcript. Pagkatapos ikakatwiran po ninyo, kung nasa transcript, di sana pinatawag ko. Baliktad po ang ginawa ninyo, Mr. President. Hindi, kung ito ay hindi ginawa ng chairman, mga kababayan, ang mga members ay pwede
Diba na sila po ay gumawa ng resolusyon para maipatawag po yun. At mailagay doon sa privilege speech. Katulad din po sa 30, Nara Straits of South Forbes. Ilan po yung binanggit ng mga tao doon? Hindi ko po sinasabing totoo yun. Pero for purposes of the inquiry and investigation, kung talagang ganun, kalawak ang inyong pananaw. Dahil pati nga po yung pagpunta ni Gutese, pati CCTV po pinakita ninyo. And dami po sana ng pagkakataon na nakita sana lahat ng mga binanggit ni Saldico na mga ginamit na sasakyan. Makikita doon sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Tawagin natin yung kung sino man yung security agency doon. Pero hindi po ninyo ginawa. Pero sasabihin po natin, you wanted to emphasize one point. Kung nasaan ang ebidensya, ay talagang pupuntahan natin. Kayo po ang inconsistent eh. Pagkatapos ako ang sasabihin ninyong inconsistent. Ang dami po eh. Nakiusap ako na, sabi nga natin, ang dami pong tumuturo sa pangalan ni Martin Romualdez. Inimbita po ninyo, hindi dumating. Nakiusap ako, naimbitahan uli. Ang sabi po ninyo sa pamagitan ng inyong interview, ay kung pupunta siya rito, welcome. Kung hindi siya pupunta, wala tayong magagawa because of inter-parliamentary courtesy. Mr. President, hindi po karaniwang pagnanakaw ang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi po ba ninyo naiisip, mismong kabang bayan ang tumagilid? Eto, dito siya yung kaepokretohan niya ay lumalabas. Mga kababayan, bakit yung dito kay Sara Duterte, hindi ba pagnanakaw din yun? Kaya po siya, mga ka-GPnatics, ay gustong gisahin doon sa budget deliberation. Pero sabi niya, dahil nga daw ito ay old tradition, yung parliamentary courtesy na yan, dapat wag nang tanungin si VP Sara Duterte. Tama naman yung sinabi ni Lacson dito eh. Bibigyan natin ng invitation. Pag siya ay hindi umattend, wala tayong magagawa dahil may interparliamentary courtesy. 'Di ba? As long as na in-invite mo yung tao, walang problema doon. It's up to them kung sila ay a-attend or hindi. Mga kababayan, kaya nga si Bato 'di ba? Matagal na dapat yan na pinapatawag sa Kongreso. Pero sabi niya, ayaw ko. Dahil ayaw ko na maging president. Oh. Pagkatapos magtatago kayo sa prinsipyo o doktrina ng interparliamentary courtesy? Kung ako po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, Mr. President, Yun lumalabas siya. hindi ko po igagalang Gusto niya. interparliamentary immunity. Sapagkat ang pinag-uusapan dito, interest ng mamamayan. Huwag po tayong Ay, hindi daw niya igagalang ang interparliamentary courtesy. Baliw! 'Di ba? Nuknukan ka talaga ng siraulo kang hinayupak ka. Guys, sorry. 'Di ba? Nakakabuisit napakinggan niyo naman yung kanina 'Di ba? Mga kababayan, anong kaibahan ng pagnanakaw? Anong kaibahan ng hindi maipaliwanag yung 100 something million na confidential funds? Pero, anong ginawa ni Marcoleta? Okay lang kasi may parliamentary courtesy. Kailangan igalang natin yan. Kailangan wag na natin tanungin ang vice presidente. Tapos ngayon, pag siya daw ang chairman, hindi niya daw igagalang ang interparliamentary courtesy. Kung hindi mo igagalang yon, kaya mo ba kalad ka rin yung mga kongresista? Bit-bitin, hulihin, para dalhin dyan? Hindi mo magagawa yon. Sabi mo lang yan, ugok. pagtago kung saan-saan. Sinabi po ninyo, Mr. President, Senator Lacson, Oo. yung Apostille Convention. Hindi ba pinahayag po ninyo sa isang pag-i-interview ninyo na kung si Saldico lamang ay makakuha ng isang subscribe statement, kahit sa Zoom lang, ipatatawag namin siya. Bakit hindi po ganun ang ginawa ninyo? Pwede naman siyang mag-Zoom pagkatapos na magkaroon ng apostille sworn statement. Bakit hindi po ninyo ginawa? Meron naman pong Zoom Natatakot yung tao. Nanganganib ang kanyang buhay. At palagay ko naman, nanganganib nga talaga. Iintay pa bunan nyo na humarap sa inyo? Pwede naman ang Zoom Kung talagang gusto nyong tuntunin ang lahat ng mga ebidensya na dapat nating puntahan. Ito po yung pinupunto ng aking privilege speech kahapon Hindi ko nga po alam na kapag ako po ang magdi-deliver ng privilege speech, Mr. President, palagi po kayong nawawala. Kasi nga, nasa bandang huli na po ako Pero kung talagang gusto nyo lamang, alam nyo naman, nasa agenda po natin kung sino po ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech Ayoko pong isipin na sinasadya ninyo. Ngunit narinig naman po ninyo Mr. President, pagkatapos isasama yung Kalayaan Island Group. Ano po ba talagang pinag-uusapan natin dito? Yung kapakanan ng bayan, pinipilit po nyong
pinagtatanggol ko ang China. Sa March 12 po, Mr. President, Senator Lacson, sana po may panahon kayo sapagkat ipinatawag ko sa pagitan ng isang resolution at ito po ay alam na ni Senator Erwin. Pinatawag ko po ang NAMRIA, pinatawag ko po ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, ang DFA, pinatawag ko rin po si Justice Carpio at saka yung professor sa UP. At kung sino man po ang interesado, pero once and for all, malaman po natin dito kung sino ang sinungaling, kung sino ang makatsina. Hoy, maganda yan, ha? March 12 daw. Na expert in international law. Sana po, Senator Lacson, nandun po kayo. Mr. President, may we hear from the chairman of the Foreign Relations Committee because his name was mentioned. May I just confirm if indeed he will call for a hearing and invite those people mentioned, Mr. President? With due respect. Well, as requested, if you would like to respond, Senator Erwin Tulfo. Thank you, Mr. Chair. Maganda yan. This morning, I have received a letter from the Department of Foreign Affairs citing that they cannot attend, including NAMRIA, Mr. Chair, and we have already written to the various chiefs of staff of the members of the Committee on Foreign Affairs. They cited, including NAMRIA, that they cannot attend because of the fact that it is a matter of national security, Mr. President. Oy, And hindi I also naman have a pala copy eh. that will be sent to your office, Mr. President. The reason given by NAMRIA, the Armed Forces of the Philippines, and the Department of Foreign Affairs, Mr. President. In other words, Mr. President, the gentleman from Pampanga and Tarlac is confirming something that is not confirmed. Mr. President, Correct! that is too much of a statement. Ah, Ang chairman at kaming dalawa po nagkakausap at niremind pa nga ako yung mga nakarang araw na March 12, okay ka na. So, ang sabi ko sa kanya, ito po ang dapat nating maimbitahan. Bakit naman po nagkaroon ng issue sa national security ang pagdinig tungkol sa usapin sa West Philippine Sea? Mr. President? Ito na naman po ba ay patakaran para ilihis na naman? Hindi po pag-uusapan dito kung ano-ano mang klaseng teritoryo pag-uusapan dito. Ang pag-uusapan lang natin ay yung masigalot na pinalalaki nila at hindi nila maintindihan na walang kamatay ang West Philippine Sea. Okay lang po, Nakalagay yung kasi sa mga- Administrative Order number 29, Mag-skip. dated 2012, Mr. President. 14 na taon nang nakararaan, minanduhan mismo ang NAMRIA at ang DFA na mag-submit ng mapa at mga charts sa opisina ng United Nations General, as UN Secretary General, at inotify ang lahat ng international organizations katulad ng IHO. Ano po bang ibig sabihin nun, Mr. President? Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? This is something between the chairman of the Foreign Relations Committee and the gentleman from Tarlac and Pampanga, Mr. President. Hindi po, tinatanong ko po kayo. No, kasi- I don't know Administrative Order number 29. Oh, Mr. hindi po President. ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. I don't Ulitin need ko. to know, Mr. President. I'm not interested. Hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Hindi po ako rin interesado sa sinasabi ninyo. Maring hindi po kayo interesado sa Kasi, sinasabi ko. no, this Ngunit is- sasabihin ko, interesado ang buong Pilipinas. Sapagkat ito, dito nakasalalay po kung sino nagsasabi ng totoo. So ayaw po ninyong malaman ng totoo, Ginoong Lacson? Kasi po, Mr. President, ang ipapalabas na naman niya, yung China may karapatan diyan sa lugar na yan. Kaya ayoko na po marinig kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Alam po Kaya ninyo, sinasabi ko po, ayoko alam na po ninyo, marinig Mr. kung nanggagaling President, sa kanya, Mr. President. si Senator Lacson po ay pagkakaalam ko isang magaling na investigador. Eh ngayon po pala yung manghuhula na. Paano po niya nahulaan? Ang sasabihin ko ay The debate is going into motives and all of that. So, motu proprio, the presiding officer declares the session suspended. So ayan mga kababayan, yung highlight po ng mga pangyayari kanina dyan sa Senado kung saan po ay nagkasagutan nga po at nagbanatan itong si Senador Marcoleta at Senador Ping Lacson, mga ka-GP Natics. No, ayan mga kababayan, marami sana tayong pag-uusapan ngayon, kaya lang medyo hindi po maganda yung pakiramdam ko. Sobrang sakit ng katawan ko. Magkita-kita na lang po tayo bukas mga ka-GP Natics. 9 in the morning.
Okay, at tayo po ay madami-dami na pag-uusapan. Mga 6 na topic po yung pag-uusapan natin bukas, no? Pagpasensya nyo na po ang inyong abang lingkod, mga ka-GP Natics, at talagang kaya kita nyo hindi ako masyadong nagsasalita. Gusto ko lamang talagang i-content. Gusto ko lamang talagang mainis kayo. Mainis tayo lahat. Kaya Senador Rodante Marcoleta, kaya po mga kababayan ay pinakita ko po ang kanilang banatan. Okay? So, paalam muli sa inyong lahat mga kababayan at maraming salamat po. Kita-kita po tayo bukas, okay? Sayang daw bitin, sabi ni Sir Antonio Andaya Sr. Oo nga, nabitin talaga mga kababayan, pero wala eh. Wala akong magagawa na tayo ay parang nangihina, no? Hindi pa tayo wala pa, hindi pa tayo kumakain ng ating panghapunan, mga ka-GP Natics. Kita-kita po bukas, alas 9 ng umaga, bawi po ako sa inyo mga kababayan.